Wala kang silbi. Umaasa ka lang sa anak ko. Ang boses ni Doña Marissa ay tumagos sa buong hapagkainan, matalim at malamig na parang patalim. Naramdaman ni Althea ang lahat ng mga mata na nakatitig sa kanya. Ang mga mata ng mga kamag-anak ni Darius na puno ng panghuhusga, ang mga mata ng mga katulong na nakatungo sa kahihiyan, at ang mga mata ng sarili niyang asawa na walang kahit anong depensya para sa kanya. Ngunit ang pinakamasakit ay ang katahimikan ni Darius. Umupo lamang ito sa kanyang pwesto, inayos ang kanyang kurbata at nagkunwaring abala sa kanyang plato. "Anak," patuloy ni Doña Marissa, ang kanyang mga labi ay nakaawang sa isang niting puno ng lason. "Sana ay nakahanap ka ng babaeng may ambisyon, hindi itong walang ginagawa sa buong araw." Napahigpit ang hawak ni Althea sa kanyang baso ng tubig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit hindi niya ito hahayuang makita. 5 taon na niyang pinipili ang katahimikan. 5 taon na niyang pinapanood ang kanyang sarili na binabaliwala, minamaliit at tinatrato na parang basura. "Ma," mahinang sabi ni Darius, hindi man lang tumitingin kay Althea. "Hindi na kailangan." "Kailangan!" puto ni Doña Marissa. "Kailangan malaman ng babaeng ito ang kanyang lugar. Hindi siya ang may-ari ng bahay na ito. Hindi siya ang nagbabayad ng mga bayarin. Wala siyang dalang kahit 1 sentimo sa pamilyang ito." Naramdaman ni Althea ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang mga salita ng kanyang biyen ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Ngunit mas masakit ang katotohanan na hindi siya ipinagtanggol ng kanyang asawa. Si Darius, ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buong puso, ay tahimik lamang na kumakain na parang walang nangyayari. "Tama na po," sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. "Pasensya na po kung ako ay nagdulot ng abala." Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga tuhod ay parang hihimatayin. Ngunit bago siya makalayo, hinawakan siya ni Doña Marissa sa braso. "Huwag kang maglakad palayo habang kausap kita," malamig na sabi nito. "Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Wala kang karapatang magsalita ng ganyan sa harap ko. Ikaw ay isang walang kwentang asawa na hindi man lang kayang magbigay ng anak sa aking anak." Ang mga salitang yon ang huling patak. Naramdaman ni Althea ang pagbagsak ng kanyang mundo. Hindi dahil sa sinabi ng kanyang biyenan, kundi dahil sa katahimikan ng kanyang asawa. Si Darius ay hindi man lang nag-angat ng kanyang ulo. "Ma, tama na," sabi ni Darius, ngunit ang kanyang boses ay walang emosyon. "Althea, umakyat ka na sa kwarto." Walang paghiinang tawad, walang depensa, walang kahit anong pagmamahal. "Opo," mahinang sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay halos pabulong. "Pasensya na po." Umakyat siya sa hagdan, ang bawat hakbang ay parang tingga. Nang makarating siya sa kanilang kwarto, isinara niya ang pinto at hinayaan ang kanyang sarili na lumuha. Ngunit hindi siya umiyak ng matagal. Hindi niya kayang magmukmok sa sariling awa habang may mga taong naghihintay sa kanyang pagbagsak. Kinuha niya ang kanyang telpo o mula sa nightstand. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-scroll sa kanyang contacts. Huminto sa isang pangalan na walang ibang nakakaalam. M. Santos. Pinindot niya ang call button. Makalipas ang 2 ring, may sumagot. "Ma'am Althea?" sabi ng boses sa kabilang linya, puno ng pag-aalala. "Okay lang po ba kayo?" "Kailangan kong malaman," sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay unti-unting bumabalik sa kanyang kapangyarihan. "Ang aking posisyon sa kumpanya, kumpirmahin mo?" "Opo, ma'am. Ikaw po ang chairwoman ng DM Holdings. Ikaw po ang pinakamalaking shareholder. Lahat ng desisyon ay dumadaan pa rin sa inyo." Napapikit si Althea. Ang mga salitang iyon ay nagpapaalala sa kanya kung sino siya. Hindi siya ang walang silbing asawa na sinasabi ng kanyang biyenan. Siya ang babaeng nagtayo ng imperyo mula sa wala. Ang babaeng pumili na manahimik upang bigyan ng pagkakataon ang kanyang asawa na patunayan ang sarili. Ngunit ang katahimikan ay may hangganan. "Salamat, Mia,"
sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay matatag na. May kailangan pa akong gawin. Ipagpaumanhin niyo po, ma'am, pero narinig ko po ang tungkol sa nangyari kanina. Ang tawag po sa inyo ni Doña Marisa. Nais niyo po bang... Hindi pa, puto ni Althea. Huwag mo nang kumilos. May plano ako. Ipagpaumanhin niyo po, ma'am. Ngunit, paano po ninyo alam ang tungkol sa nangyari? May mga mata at tenga ako kahit saan, Mia. Hindi ko kailangan nasa mesa para malaman ang mga sinasabi tungkol sa akin. Tumigil sandali si Mia bago magsalita. Naintindihan ko po, ma'am. Ano po ang susunod na hakbang? Maghintay, sabi ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa salamin sa harap niya. Nakita niya ang kanyang refleksyon, ang babaeng may luha sa pisngi, ang babaeng minamaliit. Ngunit sa likod ng mga matang yon, may apoy na nagliliyap. Hihintayin natin si Darius na gumawa ng pagkakamali. At kapag ginawa niya, sisiguraduhin kong hindi na siya makakabangon pa. Ma'am, may isa pa po akong dapat ipaalam. May dokumento po na kailangan ninyong makita. Tungkol po sa inyong shares, may nagtatangkang kunin ang aking posisyon, sabi ni Althea. Hindi ito isang tanong. Sino? Si Mr. Darius po, kasama ang kanyang ina. Naramdaman ni Althea ang pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Kaya ganun pala? Ang pang-aapi ng kanyang biyenan ay hindi lamang tungkol sa pagmamaliit sa kanya. Ito ay tungkol sa pag-agaw ng kapangyarihan. Si Darius at ang kanyang ina ay nagpaplano ng isang bagay na hindi niya alam. Ipadala mo sa akin ang dokumento, utos ni Althea. Ngayon din. Opo, ma'am, ipapadala ko po agad. Pagkatapos ng tawag, tumayo si Althea at naglakad patungo sa kanilang walk-in closet. Sa likod ng mga damit, may isang maliit na safe na nakatago. Binuksan niya ito gamit ang kanyang fingerprint at kinuha ang isang folder na naglalaman ng kanyang mga dokumento. Ang mga patunay ng kanyang pagkatao bilang chairwoman, ang mga kontrata, ang mga sertipiko ng pagmamay-ari. Habang binubuklat niya ang mga papel, naramdaman niya ang pagbabago sa kanyang dibdib. Ang sakit na nararamdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng determinasyon. Hindi na siya magpapatinag, hindi na siya mananahimik. Ngunit bago siya makapagdesisyon, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Si Darius ay nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang emosyon. Anong ginagawa mo? Tanong nito. Ang kanyang boses ay kahina-hinala. Bakit mo binubuksan ang safe na yan? Mabilis na itinago ni Althea ang folder sa likod ng kanyang likod. Wala, nag-aayos lang ako ng mga lumang gamit. Lumang gamit? Lumapit si Darius. Ang kanyang mga mata ay naninipis. Ang safe na yan ay hindi mo dapat binuksan. Hindi mo alam kung ano ang nasa loob niyan. Pasyensya na, sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay pilit na kalmado. Hindi ko alam na may bawal. Tinitigan siya ni Darius ng matagal na parang hinahanap ang anumang senyalas ng kasinungalingan. Ngunit si Althea ay sanay na sa pagtatago ng kanyang tunay na pagkatao. Umalis ka na sa kwarto, utos ni Darius. May kausap akong darating mamayang gabi. Ayokong makita kang nasa paligid. Sinong kausap mo? Tanong ni Althea. Hindi mapigilan ang kanyang pag-usisa. Hindi mo kailangang malaman. Malamig na sagot ni Darius. Basta gawin mo lang ang sinasabi ko. At huwag kang magsalita ng kahit ano tungkol sa nangyari kanina. Naintindihan mo ba? Napalunok si Althea. Opo, umalis si Darius nang hindi man lang siya tinitignan. Nang tuluyan ang magsara ang pinto, hinigpitan ni Althea ang hawak sa folder. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ngunit hindi dahil sa takot, dahil sa galit. Tiningnan niya muli ang dokumento, ang patunay ng kanyang pagiging chairwoman, ang ebidensya na siya ang may-ari ng lahat, at sa tabi nito, ang bagong dokumento na ipinadala ni Mia. Isang kopya ng plano ni Darius at Doña Marisa na agawin ang kanyang kumpanya. Gusto niyong agawin ang lahat sa akin? Bulong ni Althea. Ang kanyang boses ay puno ng malamig na determinasyon. Sige, subukan niyo. Itinago niya ang folder sa isang mas ligtas na lugar.
isang lugar na hindi alam ni Darius. Pagkatapos, tumayo siya sa harap ng salamin at pinunasan ang mga bakas ng luha sa kanyang pisngi. Hindi na ako ang babaeng umiiyak sa dilim, sabi niya sa kanyang refleksyon. Simula ngayon, ako na ang magdidikta ng takbo ng laro. Lumabas siya ng kwarto na may bagong sigla sa kanyang hakbang. Pababa siya ng hagdan nang makita niya si Doña Marisa na nakaupo sa sala, napapaligiran ng kanyang mga kaibigan. Nang makita si Althea, numumiti ito ng mapanukso. Narito na ang walang silbi, sabi ni Doña Marisa, malakas para marinig ng lahat. Saan ka pupunta? May importante ka bang gagawin? Tumigil si Althea. Maaari niyang sagutin ng matalim. Maaari niyang ihayag ang katotohanan. Ngunit hindi pa ngayon, hindi pa. May bibilhin lang po ako, mahinang sabi ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga mata ng kanyang binan. Kailangan ko lang pong lumabas saglit. Bumili? Anong bibilhin mo? Tumawa si Doña Marisa. Wala ka namang pera, umaasa ka lang sa anak ko. Napahigpit ang panga ni Althea. Ngunit sa halip na sumagot, ngumiti siya, isagniting hindi maintindihan ng kanyang biyenan. Tama po kayo, ma. Wala po akong pera. Kaya bibili lang po ako ng pagkain para sa hapunan natin mamaya. Hindi ko po kasi alam kung anong gusto ninyo. Ang mga salitang yon ay tila nagpanata kay Doña Marisa. Ngumiti ito ng may pagmamataas. Sige, umalis ka na. Basta wag kang magtagal. Ayoko ng mga taong naglilibot-libot ng walang ginagawa. Opo, ma. Lumabas si Althea ng bahay. Nang makasakay siya sa kanyang sasakyan, isang lumang kotse na ibinigay sa kanya ni Darius, hindi alam ng lahat na meron siyang mas mamahaling sasakyan na nakatago sa ibang garahe. Huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang kanyang telepo at nag-type ng mensahe kay Mia. Simula ng paghahanda, bukas, magkakaroon ng pagpupulong ang board. At sa pulong ngayon, magkakaroon ng malaking pagbabago. Pinindot niya ang send. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang salamin at tiningnan ang kanyang refleksyon. Bukas, bulong niya. Makikita ninyo kung sino talaga ako. Nagsimula siyang magmaneho. Ang kanyang isip ay puno ng mga plano at posibilidad. Hindi na siya magpapatinag. Hindi na siya mananahimik. At sa unang pagkakataon sa 5 taon, naramdaman ni Althea ang tunay na kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay pagpipigil. At ang pagpipigil na yon ay malapit ng sumabog. Kinaumagahan, nagising si Althea na may kakaibang bigat sa dibdib. Hindi ito ang karaniwang kaba na nararamdaman niya tuwing may pagtitipon ng pamilya, kundi isang tahimik na alerto, ang uri ng pakiramdam na may darating na bagyo kahit malinaw ang langit. Tumingin siya sa tabi ng kama at nakita si Darius na nag-aayos ng kurbata, abala sa salamin. Hindi man lang siya tiningnan. Maganda ka. May kailangan tayong asikasuhin ngayon, ani Darius. Ang boses ay malamig at utos na utos. Ano yon? Tanong ni Althea, maingat ang tono. May mga dokumento akong kailangan mong pirmahan. Kontrata lang para sa negosyo ni Mama. Kailangan ng pirma ng asawa ng executive director para sa compliance. Sagot niya habang inaayos ang kwelyo. Bihisan mo ng maayos. Ayokong mapahiya tayo sa harap ng abogado. Hindi sumagot si Althea. Tiningnan lang niya ang likuran ng asawa, pinagmamasta ng bawat galaw nito. 5 taon na silang kasal, at sa 5 taon na yon hindi pa siya hinihiling ang pumirma ng kahit anong dokumento. Bakit na yon? At bakit tungkol sa negosyo ng biyenan? Pagsapit ng 10:00, nasa isang pribadong silid na sila sa isang restaurant sa Makati. Nakaupo sa kabilang dulo ng mesa si Doña Marisa, kasama ang isang abogado na si Ate Ramirez, kilala sa mga negosyante bilang espesyalista sa mga kontrata na may mga butas. Sa harap ni Althea ay isang makapal na folder na may tatak ng DM Holdings. Pirmahan mo lang dito, dito at dito, sabi ni Darius. Itinuturo ang mga linya na minarkahan ng dilaw na highlighter. Huwag mo nang basahin lahat, matagal yan. Tiwala ka naman sa amin, di ba? Tiningnan ni Althea ang mga papel. Ang unang pahina ay nakasulat sa legal jargon.
Ngunit nahuli ng kanyang mga mata ang isang partikular na clause, ang seksyon tungkol sa paglilipat ng mga asset at pagdeklara ng mga ito bilang collateral para sa isang loan na hindi niya alam na ginawa ng pamilya. May isa pang probisyon na nagsasaad na ang mga shares na may-ari ay maaaring i-reassign sa ilalim ng Emergency Management Clause. Itinaas niya ang tingin. Darius, ano ang loan na ito? Hindi ko alam na may inutang kayo. Napansin niya ang saglit na pagtingin na nina Darius at Doña Marisa. Isang segundo lang, ngunit sapat na yon para makumpirma ang kanyang hinala. Wala kang dapat ipag-alala. Agad na sagot ni Doña Marisa. Ang boses ay matamis ngunit may pilit. Normal na transaksyon yan sa negosyo. Ikaw, basta pumirma ka na lang. Hindi mo naman kailangang intindihin ang mga bagay na hindi mo naman pinag-aralan? Ang huling pangungusap ay parang saksak. Alam ng biyena na hindi siya nakapagtapos ng koleyo, na siya ay dating tindera lamang sa palengke bago nakilala si Darius. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagawang yumani kay Althea. Sa halip, mas itinuon niya ang pansin sa mga numero sa dokumento. Kailangan kong basahin muna ito ng buo. Mahinahon niyang sabi, isinara ang folder. Bukas ko na lang pirmahan. Gusto kong ipatingin sa sarili kong abogado. Anong abogado? Tumawa si Darius, ngunit may kakaibang gilas sa mata. San ka kukuha ng abogado? Wala ka namang pera. Ako ang nagbabayad ng lahat dito sa bahay, di ba? Kahit na, hindi ako pipirma ng kahit ano nang hindi ko lubusang nauunawaan ng nilalaman. Matatag na sagot ni Althea. Pakiramdam niya ay may kumalabog sa kanyang dibdib. Isang timpla ng takot at lakas na hindi niya alam na kaya niyang maramdaman ng sabay. Sumandal si Doña Marisa sa kanyang upuan, ang mga mata ay naging malamig. Althea, huwag kang makulit. Ang sabi ko, pumirma ka na. Ito ay para sa ikabubuti ng pamilya. Para sa ikabubuti ng pamilya o para sa inyo? Hindi napigilan ni Althea ang tanong na yon at agad niyang naramdaman ang pagbabago ng hangin sa silid. Tumikhim si Ate Ramirez, inaayos ang kanyang salamin. Mrs. Althea, ang mga dokumentong ito ay nangangailangan ng pirma ng asawa ng Executive Director bilang pagsang-ayon sa Asset Management Plan. Kung hindi po kayo pipirma, maaaring maantala ang mga operasyon ng kumpanya. At sino ang magpapatakbo ng kumpanya habang nakabinbin ang transaksyong ito? Tanong ni Althea, at ang tanong na yon ay tila nagulat kay Ate Ramirez. Hindi nito inaasahan na may ganitong katusuhan ang isang walang silbi na may bahay. Ang board, syempre, sagot ng abogado. Ngunit may pag-aalinlangan sa boses, ang board, ulit ni Althea, at sa kanyang isip ay mabilis nitong inilatag ang mga posibleng senaryo. Alam niya ang istruktura ng DM Holdings. Siya mismo ang nagdisenyo nito. Ang Emergency Management Clause na yon ay hindi bahagi ng orihinal na bylaws. May nagbago, at malamang na ito ang dahilan kung bakit siya hinihiling ang pumirma. Gusto kong dalhin ang dokumento sa bahay, sabi niya, dahan-dahang tumayo. Pag-aaralan ko ito, babalik ako bukas na may sagot. Sigurado ka? Ang boses ni Darius ay bumaba. Naging pabulong ngunit may banta. Althea, huwag mong gawing komplikado ang mga bagay. Pirmahan mo na lang tapos na ang usapan. Hindi ako pipirma sa isang dokumento hindi ko nauunawaan. Ulit niya. At sa pagkakataong ito ay mas matatag na ang kanyang boses. Iyon ang huling desisyon ko. Bago pa man makasagot si Darius, tumayo na si Doña Marisa. Ang kanyang presensya ay nangingibabaw sa maliit na silid. At sa kanyang mga mata ay may apoy ng galit na bihirang ipakita sa harap ng ibang tao. Althea, huwag mong kalimutan kung sino ka. Malamig na sabi nito. Ikaw ay isang may bahay lamang. Wala kang ambag sa negosyong ito. Ang tanging meron ka ay ang apelyido na ipinagkaloob namin sa iyo. Kung hindi ka susunod, may mga paraan kami para pagsisihan mo ang pagiging matigas ang ulo. Hindi sumagot si Althea. Tiningnan niya ang folder, pagkatapos ay ang mukha ng kanyang asawa at sa wakas, ang kanyang biyenan. Sa mga sandaling yon, naramdaman niya ang bigat ng desisyong kanyang gagawin. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa buong kumpanyang kanyang itinayo mula sa wala. Uuwi na ako, sabi niya, at walang ibang salita, nilisan niya ang silid.
Sa kotse habang nagmamaneho pa uwi, kinuha niya ang kanyang telpo at tinawagan si Mia. Mia, kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa isang loan na kinuha ng pamilya ni Darius. Mabilis ning sabi. Ang boses ay pabulong ngunit puno ng pagkaapurahan. Hanapin mo ang lahat ng dokumento tungkol sa DM Holdings sa nakaraang 6 na buwan. May nagbago sa board at hindi ko alam. Ma'am, may nahanap na akong kakaiba kaninang umaga. Sagot ni Mia, ang boses ay seryoso. May bagong resolution ang board na nag-aamyenda sa bylaws. Idinagdag ang emergency management clause na nagbibigay ng kapangyarihan sa executive director na i-reassign ang mga assets ng kumpanya sa isang third party kung may pahintulot ng asawa. Napahigpit ang hawak ni Althea sa manibela. Sino ang third party? Ang pangalan ng kumpanya ay AM Holdings, ma'am. Nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Doña Marissa. Natahimik si Althea. AM Holdings. Ang inisyal ng biyanan. Hindi ito aksidente. Ang plano ay malinaw. Ililipat nila ang kanyang kumpanya sa pangalan ng kanyang biyanan at gagamitin nila ang kanyang pirma upang gawing legal ang lahat. Mia, i-freeze ang lahat ng paglipat ng assets. Na yon din, utos niya. Ang boses ay malamig at tiyak. At maghanap ka ng abogado. Isang abogado na hindi kakampi ng pamilya. Naintindihan ko, ma'am, pero sigurado po ba kayo? Kung malaman nilang kayo ang nasa likod ng lahat, kailangan na nilang malaman, Mia. Hindi na ako pwedeng magtago pa. Pagkatapos ng tawag, pinarada niya ang kotse sa gilid ng kalsada. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa mga gusaling naglalahian sa abot tanaw ng syudad. Sa isa sa mga gusaling yon, ang pinakamataas, ang may salamin na sumasalamin sa sikat ng araw, naroon ang punong tanggapan ng DM Holdings. Ang kumpanyang sinimulan niya sa isang maliit na tindahan ng tela na pinalago niya sa pamamagitan ng tiyaga at talino at itinago niya sa lahat upang bigyan ng pagkakataon ang asawang mahal niya. Ngunit ang pagkakataong yon ay inabuso. At ngayon, kailangan na niyang kunin ito pabalik. Nang gabing yon, pagdating niya sa bahay, nakaupo si Darius sa sala. Nasa harap nito ang folder ng mga dokumento, bukas, at sa tabi nito ay isang pluma. Pirmahan mo na, sabi nito, hindi man lang nagtaas ng tingin. Hindi na ako makikipagtalo pa. Sinabi ko nang hindi ako pipirma, sagot ni Althea, tumayo sa harap niya. At hindi ko babaguhin ang desisyon ko. Dahan-dahang tumayo si Darius. Sa unang pagkakataon sa gabing yon, sinalubong nito ang kanyang mga mata. At sa mga matang yon, nakita ni Althea ang isang bagay na hindi niya nakita noon. Hindi galit, kundi takot. Ngunit ang takot na yon ay mabilis na napalitan ng pot. Althea, huwag mo ipagsisisi ito, malamig nitong sabi. Ang boses ay pabulong ngunit may kakaibang bigat. Kung hindi ka susunod, may mangyayaring masama. Hindi ko sinasabi ito bilang babala. Sinasabi ko ito bilang katotohanan. Tumingin si Althea sa folder, sa pluma, at sa mukha ng lalaking pinakasalan niya. 5 taon na ang nakalipas. Minahal niya ang lalaking ito. Ngunit ang lalaking nakatayo sa harap niya ngayon ay hindi na ang taong yon. Ito ay isang estrangero na handang sirain siya para sa kapangyarihan. Gawin mo ang gusto mong gawin, mahinahon niyang sagot, at kahit na nanginginig ang kanyang mga tuhod, hindi niya ito ipinakita. Ngunit, hindi ako pipirma. Hindi sumagot si Darius. Tiningnan lang siya nito ng matagal, at sa mga sandaling yon, naramdaman ni Althea ang malamig na hangin dumaan sa bukas na bintana. Isang hangin na tila nagdadala ng babala ng paparating na unos. Tumalikod si Darius at umakyat sa hagdan. Dala ang folder. Hindi na siya nilingon pa. Naiwan si Althea sa sala, nag-iisa. Dahan-dahan siyang umupo sa sofa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Kinabahan siya. Hindi dahil sa banta ng asawa, kundi dahil sa alam niyang ang bantang yon ay hindi lamang salita. May darating na masama. At sa pagkakataong ito, hindi na siya pwedeng tumakbo. Kinuha niya ang kanyang telepo, binuksan ang app ng kanyang bangko,
at tiningnan ang mga numero na hindi alam ng sinuman. Sapat ang kanyang resources. Sapat ang kanyang kapangyarihan. Ngunit ang tanong ay, handa ba siyang gamitin ang mga ito? Tumingin siya sa hagdan kung saan nawala si Darius. Sa kanyang isip, muling umalingaw-ngaw ang mga salita nito. May mangyayaring masama. Ngumiti siya ng mapait. Subukan mo lang, bulong niya sa dilim. Subukan mo lang at makikita mo kung sino talaga ang hawak ng kapangyarihan dito. Hindi siya natulog ng gabing yon. Sa halip, umupo siya sa kanyang study, binuksan ang kanyang laptop, at sinimulang idokumento ang lahat. Bawat pag-uusap, bawat banta, bawat dokumentong ipinakita sa kanya. Nag-ipon siya ng ebidensya, nag-ipon ng lakas at naghintay. Dahil alam niyang darating ang umaga. At sa umagang yon, magsisimula ang laban na hindi niya inaasahan. Ngunit handa na siyang harapin. Umaga noon, ngunit mabigat ang hangin sa loob ng bahay ni Darius at Althea. Tila ba may nagbabadyang bagyo na hindi nakikita ng mga mata. Nakaupo si Althea sa hapagkainan. Hawak ang isang tasa ng kape na halos hindi niya nagagalaw. Ang isip niya ay nasa mga dokumentong kanyang itinago. Sa mga ebiden, siyang kanyang inipon habang gising siya buong magdamag. Hindi nagtagal. Bumukas ang pinto ng kwarto at lumabas si Darius. Bitbit ang isang makapal na folder. Ang mukha nito ay seryoso, ngunit may bahid ng pagkainip. Lumapit ito sa mesa at inihagis ang folder sa harap ni Althea, dahilan upang tumilamsik ang kape mula sa tasa. Pirmahan mo na to, utos ni Darius. Hindi man lang nag-abalang bumati na magandang umaga. Tiningnan ni Althea ang folder. Pagkatapos ay ang kanyang asawa. Ano to, Darius? Sinabi ko na sa'yo kahapon, hindi ako pipirma. Althea, huwag kang matigas ang ulo. Kailangan lang natin ang pirma mo para sa ilang papeles ng negosyo. Wala kang kailangang intindihin, basta pumirma ka na lang. Hindi ako bobo, Darius. Alam kong ano ang mga papeles na to, at alam kong ano ang pakay ng nanay mo. Dumilim ang mukha ni Darius. Huwag mo idamay ang nanay ko. Siya ang nagpalaki sa akin. Siya ang nagbigay sa'yo ng magandang buhay na to. Utang na loob mo sa kanya ang lahat na meron ka. Utang na loob? Napatayo si Althea. Hindi napigilan ang pag-initiate ng kanyang dibdib. Anong utang na loob? Ako ang nag-aasikaso ng bahay na to. Ako ang nag-aalaga sa lahat habang kayo... Tumahimik ka! Sigaw ni Darius, ang boses ay nag-echo sa buong silid. Sino ka ba para makipagtalo sa akin? Wala kang trabaho, wala kang pera, wala kang silbi. Kung hindi dahil sa akin at sa nanay ko, nasa kangkungan ka ngayon. Naramdaman ni Althea ang pag-ipit ng kanyang puso. Ang mga salitang iyon ay hindi bago sa kanya. Ngunit sa tuwing naririnig niya ang mga ito, tila ba may kutsilyong bumabalot sa kanyang dibdib. Subalit hindi siya nagpatalo. Tiningnan niya ng diretso ang mga mata ng kanyang asawa. Hindi ako pipirma, Darius, at wala kang magagawa para pilitin ako. Sa sandaling iyon, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Darius. Ang galit ay pinalitan ng isang bagay na mas madilim, mas mapanganib. Mabilis itong lumapit kay Althea, at bago pa man siya makapag-react, naramdaman niya ang malakas na sampal sa kanyang pisingi. Tumama ang kanyang katawan sa lamesa at ang tasa ng kape ay nahulog sa sahig, nabasag sa isang malutong na tunog. Nanatili si Althea sa posisyon na yon, ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang namamagang pisingi. Ang mga mata ay dilat sa pagkabigla. Pipirma ka, malamig na sabi ni Darius. Ang boses ay pabulong ngunit puno ng banta. Pipirma ka o masisiguro kong pagsisisihan mo ang araw na nakilala mo ako. Nanginginig si Althea, ngunit hindi dahil sa takot, kundi sa galit, sa sakit, sa pagkabigla na ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking sinubukan niyang bigyan ng pagkakataon na maging mabuting asawa, ay may kakayahang saktan siya ng ganito. Bago pa man siya makapagsalita, narinig nila ang pagbukas ng pinto ng kusina. Pumasok si Doña Marisa kasama ang dalawang kamag-anak ni Darius, sina Tita Lita at Tito Ramon.
Nakita nila ang eksena. Si Althea na nakayuko sa sahig, ang mga basag na piraso ng tasa, at si Darius na nakatayo sa harap niya na parang isang nagwaging mandirigma. "Anong nangyayari dito?" tanong ni Doña Marisa. Ang boses ay kunwari ay nag-aalala, ngunit may halong tuwa sa kanyang mga mata. "Walang problema, ma," sagot ni Darius. Hindi man lang lumingon kay Althea. "Medyo matigas lang ang ulo ng asawa ko. Kailangan lang niyang matuto ng leksyon." Tiningnan ni Tita Lita si Althea at sa isang iglap, nakita ni Althea ang pag-aalala sa mga mata ng babae. Ngunit agad itong nawala nang lingunin siya ni Doña Marisa na may masamang tingin. Walang nagsalita, walang kumilos. Tila ba ang lahat ay pumikit sa nangyari? "Althea, anak," sabi ni Doña Marisa. Ang boses ay matamis ngunit lason. "Bakit ba kasi matigas ang ulo mo? Kung pumirma ka na lang, hindi na sana nangyari to. Kasalanan mo rin naman kasi." Naramdaman ni Althea ang pag-akyat ng mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit pinigilan niya ang mga ito. Hindi siya iiyak. Hindi sa harap nila. "Tama na, ma," sabi ni Darius na parang wala lang. "Hayaan natin siya mag-isip. Pupunta muna ako sa opisina. Kapag bumalik ako, asahan kong pumirma na siya." Tumalikod si Darius at lumabas ng bahay, kasunod ang kanyang ina at mga kamag-anak. Naiwan si Althea sa sahig. Ang kanyang pisngi ay namamaga. Ang kanyang puso ay wasak. Ngunit sa halip na umiyak, tumingin siya sa mga basag na piraso ng tasa sa harap niya. Sa sandaling iyon, may nagbago sa kanya. Ang sakit ay hindi nawala, ngunit ito ay naging gasolina. Ang pagkabigo ay hindi nawala, ngunit ito ay naging determinasyon. Dahan-dahan siyang tumayo, pinunasan ang kanyang pisngi at kinuha ang kanyang telepo. Nag-scroll siya sa kanyang contacts at pinindot ang pangalan na nakasulat bilang Mia. "Althea?" Tumunog ang boses ni Mia sa kabilang linya, puno ng pag-aalala. "Ma'am, okay ka lang ba? May nangyari ba?" "Mia," sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay matatag, hindi nagpapakita ng anumang kahinaan. "Simulan na natin. I-freeze ang lahat ng assets, ipadala ang lahat ng dokumento sa abogado, at ipaalam sa board na may mahalagang anunsyo ako bukas." "Ma'am? Sigurado ka ba?" "Oo, Mia. Sigurado ako. Panahon na para malaman nila kung sino talaga ako." Isinara ni Althea ang tawag at tumingin sa salamin sa dingding. Nakita niya ang kanyang refleksyon, ang namamagang pisngi, ang magulo na buhok, ang mga matang may apoy. Hindi na siya ang tahimik na may bahay na minamaliit ng lahat. Simula bukas, magiging siya na ang babaeng matagal nang nakatago. Kinabukasan ng umaga, tahimik pa ang malaking mansyon nang bumaba si Althea ng hagdan. Nakasuot siya ng simpleng puting blusa at beige na pantalon. Walang anumang marka ng kahapon sa kanyang muka. Hindi siya nagtago ng pasa sa pisngi. Hindi rin niya sinubukang takpan ito ng makeup. Hayaan nilang makita nila. Hayaan nilang malaman nila kung ano ang ginawa nila kagabi. Sa kusina, abala ang mga katulong sa paghahanda ng almusal. Nang makita si Althea, mabilis silang yumuko. Hindi dahil sa respeto, kundi dahil sa iya. Narinig nila ang sigawan kagabi. Nakita nila kung paano siya hinila ni Darius papasok ng sala. Kung paano siya sinampal sa harap ng lahat. At wala silang ginawa. Wala silang magawa. "Magandang umaga po, ma'am," bulong ng isa sa kanila. "Magandang umaga," sagot ni Althea, kalmado ang boses. "May kape ba?" "Opo, ma'am. Ihahanda ko po." Umupo si Althea sa mahabang mesa. Ang mansyon na ito, binili niya ito gamit ang sariling pera. Ang mga muebles, ang mga likhang sining sa dingding, ang hardin sa likod, lahat yon mula sa kanyang pinaghirapan. Ngunit hindi ito alam ni Darius. Hindi ito alam ng kanyang biyenan. Akala nila, ang lahat ng ito ay bunga ng kanila kayamanan. Akala nila, si Althea ang mapalad na nakapangasawa sa mayamang pamilya. Hindi nila alam na sila ang mga mapalad. Na ang babaeng minamaliit nila ang nagpapatakbo ng imperyong kanilang ipinagmamalaki. Dumating ang kape. Humigop si Althea,
Pinainit ang kanyang mga kamay sa tasa. Maya-maya, tumunog ang kanyang telepono. Si Mia. Ma'am, nasa labas na po ako. Handa na po ang lahat ng dokumento. Sige, pasok ka na lang. Nasa kusina ako. Makalipas ang ilang minuto, pumasok si Mia. Isang babaeng nasa late 20s, nakasuot ng itim na blazer at bitbit ang isang leather na folder. Hindi siya katulad ng mga katulong. May dala siyang presensya. Isang profesionalismo na hindi maikakaila. Nang makita siya ng mga katulong, nagtaka sila. Sino itong babaeng ito? Bakit siya nandito? Mia, salamat sa pagpunta, sabi ni Althea, tumayo upang salubungin siya. Ma'am, naihanda ko na ang lahat, sagot ni Mia, inilapag ang folder sa mesa. Nakipag-usap na ako sa abogado. Ang mga dokumento para sa board meeting ay nakaprint na. At ang mga assets, sandali. Puto ni Althea, sumulyap sa mga katulong na nakikinig. Pag-usapan natin ito sa aking opisina. Opisina? Nagtatakang tanong ni Mia. Ngumiti si Althea. Oo, sa itaas, ang dating silid aklatan. Hindi alam ng mga katulong na may opisina si Althea. Hindi rin nila alam na ang silid aklatan sa ikalawang palapag, ang silid na ipinagbabawal ni Darius, ay ginawang personal na tanggapan ni Althea. Doon niya ginagawa ang kanyang mga trabaho bilang chairwoman. Doon niya pinamamahalaan ang kumpanya sa katahimikan. Umakyat sila sa hagdan. Binuksan ni Althea ang pinto ng silid aklatan. Sa loob, hindi ito ang typical na silid na puno ng mga libro. May malaking mesa sa gitna, may computer, may mga monitor. Ang mga dingding ay may mga frame na dokumento. Sertipiko ng pagmamay-ari, corporate charters, mga larawan ng mga building na pag-aari ng kumpanya. Sa isang sulok, nakatago sa likod ng isang bookshelf ang isang safe. Umupo si Althea sa upuan sa likod ng mesa. I-report mga lahat. Binuksan ni Mia ang folder. Ma'am, based sa iyong utos sa kagabi, na-freeze ko na ang lahat ng corporate accounts na nakapangalan kay Mr. Darius Villanueva. Kasama na ang kanyang executive credit cards, ang kanyang travel funds, at ang kanyang access sa company vehicles. At ang kanyang personal accounts? Hindi pa po. Ang kanyang personal accounts ay hiwalay sa corporation. Hindi natin sila ma-freeze na walang court order. Hindi na kailangan, sabi ni Althea kalmado. Ang kanyang personal accounts ay hindi galing sa kumpanya. Hindi ko sila kailangang galawin. Ang kailangan ko lang ay tanggalin ang kanyang access sa lahat ng corporate resources. Tapos na po yun, ma'am. Simula ngayong umaga, hindi na siya makakapasok sa building gamit ang kanyang ID. Hindi na rin siya makakapag-approve ng kahit anong transaksyon. At ang board? Nakaschedule na po ang emergency meeting mamayang 10:00. Lahat ng board members ay nakumpirma na ang kanilang attendance. Ngunit ma'am, hindi pa rin nila alam kung sino ang chairwoman. Sa tingin ko po, magugulat sila. Hayaan mo silang magulat. Nakangiting sabi ni Althea. Yan naman ang plano. Kumuha si Althea ng isang folder mula sa mesa. Binuksan niya ito, naglalaman ng mga larawan, mga dokumento at mga transkripsyon ng mga pag-uusap. Mia, may isa pa akong kailangan mong gawin. Ano po yan, ma'am? Ang mga dokumentong ito, ebidensya ng mga illegal na transaksyon ni Darius, ang lahat ng mga peking kontrata, ang mga money laundering schemes, ang mga under-the-table deals. Ipadala mo ang lahat sa Securities and Exchange Commission. Nanlaki ang mata ni Mia. Ma'am, sigurado ka ba? Kung ipadala natin ito, hindi lang si Mr. Villanueva ang maimbestigahan. Maaring maapektuhan ang buong kumpanya. Alam ko, sagot ni Althea, matatag ang boses. Ngunit mas mabuti nang malinis ang pangalan ng kumpanya kaysa sa patuloy na dala ang mga kasalanan ni Darius. Ako ang chairwoman. Responsibilidad kong protektahan ang kumpanya, kahit na nangangahulugan yon ng pagsira sa aking asawa. Tumingin si Mia kay Althea. Sa loob ng 5 taon na pagtatrabaho sa kanya, hindi pa niya nakita ang chairwoman na ganito. Matatag, desidido, may apoy sa mga mata. Lagi siyang tahimik, lagi siyang nasa likod ng eksena, ngunit ngayon, iba na siya. Ngayon, handa na siyang lumaban. Ma'am, gagawin ko po ang lahat.
sabi ni Mia, tiniklop ang folder. Ngunit bago po ako umalis, may isa pa po akong balita. Ano yon? May nakausap po akong abogado kahapon. Sinimulan na po niya ang proseso ng diborsyo. Sa loob ng ilang linggo, maaari na nating i-file ang mga papeles. Tumango si Althea. Mabuti, salamat Mia. Maaari ko po bang itanong ma'am? Bakit na yon? Bakit hindi mo ito ginawa noon pa? Tumahimik si Althea. Tumingin siya sa bintana, sa hardin na kaning inalagaan, sa mga bulaklak na kaning itinanim. Noon, inisip ko na maaaring magbago si Darius. Inisip ko na kung bibigyan ko siya ng pagkakataon, matututo siyang pahalagahan ako. Na sa paglipas ng panahon, makikita niya ang aking halaga. Napahinto siya. Ngunit kagabi, nang itinaas niya ang kanyang kamay sa akin, nang sinampal niya ako sa harap ng kanyang pamilya, napagtanto ko na hindi na siya magbabago. Hindi ko na kailangang maghintay pa. Bumaba sila ng hagdan. Nasa sala na ang mga katulton abala sa paglilinis. Nang makita si Althea, mabilis silang nagtago ng mga tingin. Ngunit hindi na siya nagmamalasakit. Hindi na siya ang babaeng iyon. Ma'am, ihahatid ko na po ang mga dokumento, sabi ni Mia nakatayo sa pintuan. Makikita na lang po kita mamaya sa board meeting. Sige, mag-ingat ka. Nang umalis si Mia, bumalik si Althea sa kusina. Umupo siya sa mesa, kinuha ang kanyang kape. Malamig na ito, ngunit hindi niya ito pinansin. Tumingin siya sa orasan. 8:00 na. 2 oras na lang bago ang board meeting. Maya-maya, narinig niya ang mga yabag sa hagdan. Mabigat, mabilis. Si Darius. Pumasok siya sa kusina. Suot ang kanyang mamahaling suit, ang kanyang buhok ay maayos na maayos. Nang makita si Althea, lumiit ang kanyang mga mata. Nandito ka pa pala, sabi niya, malamig. Akala ko ba aalis ka na? Hindi sumagot si Althea. Umupo lang siya. Hinawakan ang kanyang tasa. Althea, naririnig mo ba ako? Lumapit siya. Tumayo sa harap niya. Sabi ko, akala ko ba aalis ka na? O gusto mong manatili at magmakaawa na naman? Wala akong planong umalis. Kalmadong sagot ni Althea. At wala rin akong planong magmakaawa. Nagulat si Darius. Hindi ito ang Althea na kilala niya. Ang Althea na tahimik, sunod-sunuran, takot. Ano bang sinasabi mo? Kahapon, puto ni Althea. Sinampal mo ako. Sa harap ng iyong pamilya. Sa harap ng iyong ina. At wala kang ginawa kundi ang hiyain ako. Tumayo siya. Hinarap si Darius ng diretsyo. Ngunit ngayon, magbabago na ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Nagtawanan si Darius. Ngunit may kabana sa kanyang boses. Ano bang gagawin mo? Tatawag ka ba sa pulis? Wala namang makikinig sa'yo. Alam ng lahat na isa kang walang kwentang... Alam mo ba kung sino ako, Darius? Putol ni Althea. Ang boses ay tahimik ngunit matalim. Alam mo ba kung sino talaga ako? Isa kang walang trabaho, walang kwenta, walang silbi. Ako ang chairwoman ng Villanueva Holdings. Tumigil si Darius. Natahimik. Ang kanyang mga mata ay kumurap, parang hindi naintindihan ang kanyang narinig. Ano? Ano bang sinasabi mo? Ako ang chairwoman. Ako ang pinakamalaking shareholder. Ako ang nagmamay-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuan mo. Numiti si Althea, ngunit hindi ito ang ngeti ng isang mapagmahal na asawa. Ito ang ngeti ng isang babaeng nanalo na sa laban. Ang lahat ng mga taon na inisip mong ikaw ang may kapangyarihan, ako ang nasa likod ng lahat. Ang mga desisyon na inakala mong sayo, ako ang gumawa. Ang mga proyekto na ipinagmamalaki mo, ako ang nag-apruba. Ikaw ay isang executive director lamang, Darius. At simula ngayong umaga, wala ka ng trabaho. Nanlaki ang mata ni Darius. Hindi totoo yan. Imposible. Sino ka magpapakatanga? Tawagan mo ang iyong opisina, sabi ni Althea, kalmado. Subukan mong gamitin ang iyong ID. Subukan mong i-access ang iyong email.
Subukan mong pumasok sa building. Malalaman mo kung totoo o hindi. Kinabahan si Darius. Kinuha niya ang kanyang telpo, mabilis na diniyalam isang numero. Hello, Sandra? Ako si Mr. Villanueva. Bakit hindi ko ma-access ang aking email? Tumigil siya, nakinig. Ano? Anong sabi mo? Tinanggal? Sino-sino ang natanggal? Naputol siya. Ang kanyang mukha ay namutla. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telpo. Althea, bulong niya, ang boses ay nanginginig. Anong ginawa mo? Ang dapat kong gawin noon pa, sagot ni Althea. Inalis kita sa posisyon. Na-freeze ang lahat ng iyong corporate accounts at ipinadala ko na ang lahat ng ebidensya ng iyong mga illegal na transaksyon sa SEC. Lumapit siya. Tumayo ng harapan kay Darius. Hindi ka na ang executive director. At sa loob ng ilang linggo, hindi ka na rin ang aking asawa. Althea, sandali! Lumuhod si Darius. Hinawakan ang kanyang mga kamay. Patawarin mo ako. Kahapon, hindi ko alam ang aking ginagawa. Galit lang ako, hindi ako nag-iisip. Galit ka? Numiti si Althea, ngunit may pait ito. Galit ka dahil tumanggi akong pumirma sa mga illegal na dokumento. Galit ka dahil hindi ko pinayagan ng iyong ina na gamitin ang kumpanya para sa kanyang mga maruruming transaksyon. Galit ka dahil hindi ako naging sunod-sunuran sa iyong mga kagustuhan. Inalis niya ang kanyang mga kamay sa pagkakahawak ni Darius. Hindi yan pag-ibig, Darius. Yan ay abuso. Althea, pakiusap. Wala nang pakiusap, sabi ni Althea, tumalikod. Huli na ang lahat. Tumayo si Darius. Ang kanyang mukha ay pula sa galit at kahihiyan. Sa tingin mo ba matatakot ako sa'yo? Sa tingin mo ba wala akong magagawa? May mga koneksyon ako, may mga kaibigan ako. Ang mga koneksyon at kaibigan na yon, putol ni Althea, ay sa kumpanya. At ang kumpanya ay akin. Kaya't sa sandaling malaman nila na ikaw ay wala ng kapangyarihan, hindi ka na nila kakausapin. Tumingin siya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malamig. Ganon ba talaga ang mundo, Darius? Kapag wala ka ng silbi, itatapon ka. Natahimik si Darius. Hindi siya makapaniwala. Ilang minuto lang ang nakalipas. Siya ang nasa kapangyarihan. Siya ang lalaki. Siya ang may trabaho. Siya ang may pera. Ngunit na yon, nawala ang lahat. Lahat ng kanyang ipinagmamalaki. Lahat ng kanyang pinaghirapan. Wala na. Althea, sabi niya, ang boses ay basag. Ano ang gagawin ko ngayon? Hindi ko alam, sagot ni Althea, walang emosyon. At hindi ko na rin yan problema. Tumingin siya sa orasan. May board meeting ako sa 1 oras, kailangan ko nang maghanda. Tinalikuran niya si Darius at umakyat ng hagdan. Naiwan si Darius sa kusina, nakatayo sa gitna ng mga katulong na hindi makatingin sa kanya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang kahihiyan. Ang parehong kahihiyan na ipinadama niya kay Althea sa loob ng maraming taon. Sa itaas, pumasok si Althea sa kanyang opisina. Umupo siya sa mesa, binuksan ang kanyang laptop. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa screen. Agnamamagang pisingi, ang mga matang may apoy. Hindi na siya ang tahimik na may bahay. Hindi na siya ang babaeng minamaliit. Siya na ang babaeng may kapangyarihan. Kinuha niya ang kanyang telepo o diniyal ang numero ni Mia. Mia, handa na ba ang lahat? Opo ma'am, nasa building na po ang lahat ng board members, naghihintay na lang po sila. Sige, pupunta na ako. Isinara ni Althea ang tawag. Tumingin siya sa bintana, sa malawak na lungsod, sa mga building na pag-aari ng kanyang kumpanya. Sa loob ng ilang minuto, haharapin niya ang mga taong hindi alam kung sino siya. Sa loob ng ilang minuto, ihahayag niya ang kanyang pagkatao. At walang sinuman ang magiging handa para doon. Bumaba siya ng hagdan, suot ang kanyang puting blusa at beige na pantalon. Hindi siya nagbihis ng mamahaling damit. Hindi siya nagsuot ng alahas. Hindi niya kailangan yon. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi nagmumula sa kanyang pananamit. Ito ay nagmumula sa kanyang pagkatao. Sa pintuan, lumingon siya kay Darius na nakatayo pa rin sa kusina, mukhang haggard at naguguluhan.
Darius, sabi niya, kung may itatanong ka sa akin, huwag mo na akong tawagan. Ang aking abogado ang bahala sa lahat. Althea, paalam! Umalis si Althea. Sumakay siya sa kanyang sasakyan, isang simple at hindi kapansin-pansing sedan, hindi ang mga mamahaling sasakyan na ginagamit ni Darius. Ngunit sa loob ng sasakyan, may nakalagay na dokumento. Ang kanyang executive ID, ang ID na may nakasulat na chairwoman. Ang ID na hindi niya kailanman ipinakita sa sinuman. Hinawakan niya ito, pinagmasdan ang kanyang pangalan. Althea Villanueva. Sa loob ng maraming taon, ang pangalang ito ay nauugnay kay Darius, ang asawa ng executive director. Ngunit simula ngayon, ang pangalan na ito ay magkakaroon ng bagong kahulugan. Simula ngayon, si Althea Villanueva ay ang chairwoman ng Villanueva Holdings, at ang mundo ay malalaman ang kanyang pangalan. Umaga sa Villanueva Holdings. Ang mga empleyado ay abala na sa kani-kanilang mga trabaho. May nagkukumpulan sa coffee machine, may nag-aayos na mga dokumento, may nag-uusap tungkol sa mga naka-schedule na meeting, karaniwang araw. Ngunit sa loob ng boardroom, isang kakaibang katahimikan ang namamayani. Nakaupo si Althea sa dulo ng mahabang mesa, nakaharap sa mga board members na ngayon palang nakikita ang kanyang mukha. Sa kanyang harapan, nakalapag ang kanyang executive ID, ang katibayan ng kanyang pagkatao. Sa tabi niya, si Mia ang kanyang personal assistant na may dalang mga dokumento o naglalaman ng lahat ng kailangang malaman ng mga taong ito. Sa kabilang dulo ng mesa, nakaupo si Darius. Namumutla. Nanginginig ang mga kamay. Hindi niya kayang tingnan si Althea ng diretso sa mata. Sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin bilang chairwoman ng Villanueva Holdings, simula ni Althea, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Ako po ay may anunsyo. Tumikim siya. Tinginan ang bawat mukha sa paligid ng mesa. Ang mga board members, ilan sa kanila ay kilala ni Darius, ilan ay a stranger. Lahat sila ay nakatingin sa kanya, naghihintay. Epektibo ngayong araw, tinatanggal ko si Darius Villanueva sa kanyang posisyon bilang executive director. Nagkaroon ng sabay-sabay na bulungan. May nagtulak ng upuan, may naglaglag ng ballpen. Ngunit ang pinakamalakas na reaksyon ay nagbula kay Darius mismo. Ano? Napalakas ang boses niya. Tumayo siya, halos matumba ang upuan. Althea, anong pinagsasabi mo? Naupo ka, Darius. Hindi tumaas ang boses ni Althea, ngunit may otoridad na hindi niya kailanman ipinakita sa harap ng asawa. Hindi pa ako tapos. Hindi mo pwedeng gawin to, sigaw ni Darius. Kailangan ng board meeting para isa to sa board meeting. Kalmadong sagot ni Althea. At ako, tumingin si Darius sa mga board members, naghahanap ng kakampi. Ngunit lahat sila ay tahimik. Ang ilan ay umiiwas ng tingin. Ang ilan ay nakatingin kay Althea na may paghanga. May ebidensya ako, patuloy ni Althea. Mga dokumento ng ilegal na transaksyon na iyong inaprobahan ng walang pahintulot ng board. Mga pirma mo. Mga selyo ng kumpanya. Lahat ng kailangan para patunayan ang iyong pagkakasala. Inilapag ni Mia ang isang makapal na folder sa mesa. Binuksan ito ni Althea. Kinuha ang isang dokumento at itinaas ito para makita ng lahat. Ang transaksyong ito, ang sinubukan nung isangkot ako noong nakaraang linggo. Ang sinabi mong maliit na pabor lamang? Ang transaksyon ito ay nagkakahalaga ng kumpanya ng halos 50 milyong piso. Nanlaki ang mga mata ni Darius. Althea, wag. 50 milyong piso, Darius. Hindi siya pinansin ni Althea. Parang ninakaw mo sa kumpanyang pinagkakautangan mo ng lahat. Parang galing sa mga empleyadong nagtatrabaho ng tapat para sa kanilang mga pamilya. Hindi ko, nauutal si Darius. Hindi mo maintindihan. Naiintindihan ko ng lubos, putol ni Althea. Sa loob ng 5 taon, pinagmasdan kita. Pinagmasdan ko kung paano mo kinuha ang mga desisyon na hindi mo naman dapat ginagawa. Pinagmasdan ko kung paano mo ginamit ang pangalan ng kumpanya para sa iyong sariling kapakanan. At pinagmasdan ko kung paano mo itinago ang lahat ng ito sa mga taong nagtiwala sa iyo. Tumayo siya.
Ang kanyang presensya ay bumalot sa buong silid. Ngayon, ang mga account mo, lahat ng perang nakuha mo mula sa kumpanya sa pamamagitan ng mga illegal na transaksyon ay na-freeze na. Hindi mo na ito magagamit, hindi mo na ito maa-access. Ang lahat ng iyong mga ari-arian na nakuha sa pamamagitan ng pandaraya ay sasailalim sa investigasyon. Althea, pakiusap. Ang boses ni Darius ay naging malambot, nagmamakaawa. Tayo ay mag-asawa. Pwede nating pag-usapan. Mag-asawa tayo? Tiningnan siya ni Althea ng walang emosyon. Kailan mo pa ako itinuring na asawa? Nung sinasabi mong wala akong silbi? Nung ipinapahiya mo ako sa harap ng iyong pamilya? Nung sinaktan mo ako, nung tumanggi akong tulungan ka sa iyong illegal na transaksyon? Natahimik si Darius. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang proseso ng diborsyo, patuloy ni Althea, ay nagsimula na. Ang aking mga abogado ay naghain ng mga papeles kaninang umaga. Hindi na kita makikita bilang asawa, Darius. Hindi na kita makikita bilang kahit ano. Hindi mo pwedeng gawin to! Sigaw ni Darius, ang boses ay basag. Ako ang asawa mo. Ako ang wala ka na. Ang boses ni Althea ay pumutol sa kanya. Wala ka ng kapangyarihan dito. Wala ka ng kapangyarihan sa akin. Wala ka ng kahit ano. Tumingin siya sa mga board members. May mga katanungan ba ang sinuman? Tahimik ang lahat. Ang ilan ay nag-aalangan na itinaas ang kanilang mga kamay, ngunit ang karamihan ay nakatingin lamang kay Althea na may bagong respeto. Kung wala, maaari na kayong umalis. May mga dokumento si Mia na kailangan ninyong lagdaan bago kayo umalis. Nagkagulo ang mga board members. Nagsisimula ng tumayo. Ang ilan ay lumapit kay Althea upang batiin siya. Ang iba ay may halong paghanga, ang iba ay may halong takot. Ngunit si Darius ay nanatiling nakaupo, paralisado. Hindi siya makakilos. Hindi siya makapagsalita. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ay nawala sa isang iglap. At ang nag-alis nito sa kanya ay ang babaeng kanyang minamaliit sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng meeting, dinala ni Mia si Althea sa executive office, ang opisina na dating kay Darius. Ngayon, ito ay sa kanya. Ang kanyang pangalan ay nakaukit sa plaka sa pintuan. Ma'am, tawag ni Mia. May mga tawag na kayo mula sa SEC. Gusto nilang kumpirmahin ang mga dokumentong ipinadala natin. At ang mga abogado ninyo, handa na silang magsimula sa proseso ng diborsyo. Tumango si Althea. Umupo siya sa executive chair, hinawakan ng armrest. Ang katad ay malamig sa kanyang balat. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang posisyon. Hindi bilang asawa ni Darius, hindi bilang manugang ni Doña Marissa, kundi bilang Althea Villanueva, ang chairwoman. Ma'am, muli ni Mia. Nasa lobby po ang biyena ninyo. Gusto kayong makausap? Napakunot ang no ni Althea. Doña Marissa? Opo, sabi niya. Nag-alinlangan si Mia. Sabi niya kailangan daw niya makausap kayo. Agad! Tumingin si Althea sa bintana. Sa labas, ang lungsod ay abala. Mga sasakyan, mga tao, mga buhay na patuloy na gumagalaw. Ngunit sa loob ng opisina na ito, ang mundo ay tila huminto. Papasukin siya, sabi ni Althea. Makalipas ang ilang minuto, pumasok si Doña Marissa. Ang kanyang mukha ay namumutla, ang kanyang mga mata ay mapula, mga senyales ng pag-iyak. Ang kanyang mga damit ay maganda pa rin, ngunit ang kanyang presensya ay nawala na. Althea, simula niya, ang boses ay nanginginig. Anong ginawa mo sa anak ko? Tiningnan siya ni Althea ng mahinahon. Wala akong ginawa sa anak mo, Donya. Siya ang gumawa ng lahat ng ito sa kanyang sarili. Hindi, umiling si Doña Marissa. Ikaw ang dahilan kung bakit ang anak mo, putol ni Althea, ay nagnakaw ng 50 milyong piso mula sa kumpanya. Ang anak mo ay nagtangkang isangkot ako sa kanyang illegal na transaksyon. Ang anak mo ay nanakit sa akin nung tumanggi ako. At ngayon, ang anak mo ay magdurusa sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Nanginginig ang mga labi ni Doña Marissa. Pero pamilya tayo.
Tayo ay pamilya? Mahinang ngumiti si Althea. Kailan mo pa ako itinuring na pamilya? Nung sinasabi mong wala akong silbi? Nung ipinapahiya mo ako sa harap ng iyong mga kaibigan? Nung sinasabi mong hindi ako karapat-dapat sa anak mo? Althea, pakiusap, tapos na ang usapan, Donya. Tumayo si Althea. Ang anak mo ay tinanggal sa kanyang posisyon. Ang kanyang mga account ay na-freeze. Ang proseso ng diborsyo ay nagsimula na. Wala nang magagawa ang sinuman upang baguhin ito. Pero paano kami? Umiiyak na si Donya Marisa. Paano kami mabubuhay kung wala? Gaya ng pamumuhay ko nung sinasabi ninyong wala akong silbi. Ang boses ni Althea ay matatag. Gaya ng pamumuhay ko nung umaasa ako sa inyong awa. Gaya ng pamumuhay ko nung tinatanggap ko ang lahat ng pang-aapi ninyo. Tumingin siya sa matanda ng diretso sa mata. Nayon, kayo naman ang matututong mabuhay nang wala ang lahat ng yon. At sana sa proseso, matutunan ninyo ang kahulugan ng pagpapakumbaba. Umiyak si Donya Marisa. Ngunit hindi nagpatalo si Althea. Mia, tawag niya sa kanyang PA. Ihatid si Donya Marisa sa lobby. Siguraduhing may sasakyan siyang masasakyan pa uwi. Opo, ma'am. Hinawakan ni Mia ang braso ni Donya Marisa. Dinala siya palabas ng opisina. Ang matanda ay tahimik na umiiyak. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Nang magsara ang pinto, napabuntong hininga si Althea. Umupo siya muli sa executive chair, pinagmasdan ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na ito, ang mga kamay na minsang sinabihan na walang silbi, ay hawak na ngayon ang kapangyarihan ng isang buong kumpanya. Ngunit hindi siya nakaramdam ng tagumpay. Nakaramdam siya ng kakaiba, isang halo ng kalayaan at kalungkutan. Kinagabihan, nakatanggap si Althea ng tawag mula sa kanyang abogado. Ma'am Althea, sabi nito, nais ko lang ipaalam sa inyo na ang mga papeles ng diborsyo ay naisumite na. Ang proseso ay magsisimula sa loob ng ilang linggo. Ngunit may isang bagay akong kailangan ninyong malaman. Ano yon? Si Darius. Hinahanap ka niya. Paulit-ulit siyang tumatawag sa opisina. Sabi niya kailangan daw niya makausap kayo. Sabi niya, nag-alinlangan ng abogado. Sabi niya gusto daw niyang humingi ng tawad. Tumahimik si Althea. Sa loob ng ilang segundo, hindi siya kumibo. Ma'am? Sabihin mo sa kanya, sagot ni Althea, na huli na ang lahat. Ipagpapaalam ko, ma'am. Ibinalik ni Althea ang telpono. Tumingin siya sa bintana, sa mga ilaw ng lungsod na kumikislap sa dilim. Sa loob ng maraming taon, ang mga ilaw na ito ay tila malayo sa kanya. Ngunit ngayon, naramdaman niyang bahagi na siya ng mga ito. Sa kanyang mesa, nakalapag ang kanyang executive ID. Kinuha niya ito, pinagmasdan ang kanyang pangalan. Althea Villanueva. Hindi na ito ang pangalan ng asawa ni Darius. Ito na ang pangalan ng babaeng bumangon mula sa mga anino. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, numiti siya. Hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa kalayaan. Umaga noon nang magising si Althea sa sarili niyang kondo. Hindi sa malaking bahay na laging may naririnig na pagmamaktol ng biyenan, hindi sa silid na puno ng malamig na katahimikan ng isang kasal na sira na. Ang sariling espasyo. Ang sariling buhay. Humigop siya ng kape habang nakatanaw sa bintana. Wala siyang suot na singsing sa daliri. Ibinaba niya iyon kagabi kasama ng apelidong ipinagpapalit niya sa tunay niyang pagkatao. Nayon, dalawang bagay ang nasa harapan niya. Ang dokumento ng diborsyo at ang listahan ng mga ari-ari ang kailangan niyang ilipat sa kanyang pangalan. Dumating ang kanyang abogado si Attorney Ramos ng 10:00 ng umaga. Isang babaeng nasa edad 40 na may matalim na mata at mahinahong boses. Ma'am Althea, kumpleto na ang lahat ng papeles. Ang proseso ng diborsyo ay pormal lang nagsimula. Sa loob ng ilang linggo, magiging ganap na legal ang inyong paghihiwalay. Tumango si Althea habang pinipirmahan ang mga dokumento. Hindi siya nanginig. Hindi siya nagdalawang isip. Sa bawat pirma, para siyang nag-aalis ng tanikala sa kanyang mga pulso. At ang mga ari-arian? Tanong niya.
Lahat ng nasa ilalim ng pangalan ni Mr. Villanueva na nakuha niya sa kumpanya ay na-freeze na. Ang mga personal ng pag-aari, ang kondo, ang mga account, ang mga investment ay ililipat na sa iyong pangalan ngayong linggo. Hindi niya ito maaaring hawakan. Numiti si Althea ng bahagya. Salamat, attorney. Nang umalis ang abogado, tumunog ang telepon niya. Ang kanyang PA, si Jenny, ang tumawag. Ma'am, nandito na po ako sa lobby. May dala akong mga dokumento mula sa kumpanya na kailangan ninyong i-review. Sige, umakyat ka na. Pagkapasok ni Jenny, napansin ni Althea ang mga mata nito. May pag-aalala. Ngunit higit sa lahat, may paghanga. Ma'am, sabi ni Jenny habang inilalapag ang mga papel sa mesa. Gusto ko lang po sabihin na ipinagmamalaki ko kayo. Simula pa lang po nang malaman ko kung sino talaga kayo, alam ko pong darating ang araw na ito. Napatingin si Althea sa kanyang PA. Sa loob ng 5 taon, si Jenny ang tanging nakakaalam ng kanyang lihim. Ang tanging taong nakakita sa kanya sa likod ng pinto ng opisina, hindi bilang may bahay na inaapi, kundi bilang babaeng may hawak ng kapangyarihan. Maraming salamat, Jenny. Hindi ko ito kayang gawin ng malaka. Umiling si Jenny, pinunasan ang sulok ng kanyang mata. Kaya niyo po ito, ma'am. Kaya niyo po palagi. May kumatok sa pinto. Binuksan ni Jenny at nakita ang 2 babae, sina Carla at Mila, mga kaibigan ni Althea mula sa kolehiyo. Hindi sila nagkita sa loob ng maraming taon, ngunit nang mabalitaan nila ang nangyari, agad silang nagpunta. Althea! Sigaw ni Carla habang niyayakap ito. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Sana pala alam namin ang lahat ng pinagdaanan mo. Natawa si Althea, ngunit may bahid ng lungkot. Kasi hindi ko alam kung paano sasabihin. Nahihiya ako. Akala ko kasi kung sasabihin ko sa inyo, baka isipin ninyo nagpapakatanga ako sa pagtitiis. Hinawakan ni Mila ang kanyang kamay. Hindi ka nagpapakatanga, Althea. Naghintay ka lang ng tamang panahon. At ngayon, narito ka na, malaya ka na. Umupo sila sa sala, uminom ng kape at nagkwentuhan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Althea ang tunay na suporta. Hindi dahil sa kanyang posisyon, kundi dahil sa kanyang pagkatao. Hindi siya hinatulan, hindi siya tiningnan ng may awa. Nakita nila siya bilang siya, isang babaeng nakipaglaban at nanalo. Kinagabihan nakatayo si Althea sa balkona ng kanyang kondo. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa harapan niya. Hawak niya ang isang baso ng alak, hindi para ipagdiwang ang tagumpay, kundi para gunitain ang simula ng kanyang bagong buhay. Naisip niya si Darius. Naisip niya ang mga araw na inakala niyang mahal niya ito. Naisip niya ang mga gabing umiiyak siya sa banyo habang natutulog ang asawa. Naisip niya ang mga pananakit, ang mga pagpapahiya, ang mga salitang sumugat sa kanyang puso. Ngunit hindi na siya nasaktan. Hindi na siya galit. Wala nang sakit na natitira, tanging kapayapaan. Kinuha niya ang kanyang telpon at binuksan ang mensaheng natanggap niya kanina mula sa kanyang abogado. Ang mga account ay nailipat na sa iyong pangalan. Ang diborsyo ay inaasang matatapos sa loob ng 2 buwan. Isinara niya ang telpon at tumingin muli sa mga ilaw ng lungsod. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi siya naghihintay ng sinuman. Hindi siya nagmamakaawa para sa pagmamahal. Hindi siya nagtatago sa likod ng isang katauhan na hindi sa kanya. Si Althea Villanueva, chairwoman, may bahay na dating inaapi. Babae na sa wakas ay malaya na. Numiti siya, hindi dahil sa tagumpay kundi dahil sa kapayapaang matagal niyang hinahanap. Ibinalik niya ang baso sa mesa at tumasok sa loob. Bukas magsisimula siya mula. Hindi bilang asawa ni Darius kundi bilang si Althea, ang babaeng bumangon mula sa mga anino at natutong lumipad. Umaga sa bagong kondo ni Althea. Hindi ito kalakihan, ngunit puno ng liwanag. Malalaking bintana na nag-aanyaya sa araw ng Maynila, simpleng muebles na pinili niya mismo, at isang maliit na hardin sa balkonahe kung saan tumutubo ang mga halamang itinanim niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagising siyang hindi nakakaramdam ng bigat sa dibdib.
Walang boses na tumatawag sa kanya para maghanda ng almusal. Walang puna tungkol sa kanyang buhok, sa kanyang pananamit, sa kanyang pagkatao. Kumulo ang tubig sa kettle habang nagtitimpla siya ng kape. Tahimik ang paligid, ngunit hindi ito ang katahimikang nagpaparamdam sa iyo na nag-iisa ka. Ito ang katahimikang nagpapahinga sa iyong kaluluwa. Kinagabihan, nagtipo ng ilang piling pao sa kanyang maliit na hapag. Si Attorney Reyes, ang abogadong humawak sa kanyang diborsyo, ay nagkwento ng mga kasong pinagdaanan niya sa loob ng 20 taon. Ang kanyang personal assistant si Elena ay nagdala ng homemade leche flan mula sa probinsya. May kasama ring 2 matalik na kaibigan mula sa kolehiyo, sina Camille at Joy, na hindi siya iniwan kahit noong mga panahong pinili ni Althea na manahimik tungkol sa kanyang buhay may asawa. Alam mo, sabi ni Camille, hawak ang baso ng alak. Nung sinabi mong aalis ka na kay Darius, akala ko magugulat ako. Pero hindi. Bakit? Tanong ni Althea. Dahil sa mga mata mo, sagot ni Joy. Sa unang pagkakataon, nakita ko may liwanag ang mga mata mo. Yung tipong hindi mo nakikita sa taong nagtitiis. Tumawa si Althea, ngunit may bahid ng emosyon. 3 taon kong tiniis ang lahat. Minsan hindi ko alam kung natatakot ba akong umalis o natatakot lang akong mag-isa. At ngayon? Tanong ni Attorney Reyes. Tiningnan ni Althea ang mga taong nasa paligid niya. Ang babae nagtrabaho bilang kanyang kanang kamay sa loob ng 5 taon. Ang abogadong hindi nagduda sa kanyang kwento. Ang mga kaibigang nanatili kahit hindi nila alam ang buong totoo. Ngayon, sabi niya, alam ko nang hindi ako nag-iisa. Hindi pala talaga ako nag-iisa. Natatakot lang akong makita ito. Ilang araw ang lumipas nang matanggap niya ang tawag mula sa opisina ng kumpanya. Ang kanyang executive assistant ay nag-ulat tungkol sa mga pagbabagong ginawa niya. Ang paglipat ng mga pondo, ang pag-aayos ng mga dokumento, ang paglilinis ng mga bakas ng dating administrasyon. Nakinig si Althea ng tahimik. Paminsan-minsan ay nagtatanong, at sa dulo ng tawag ay sinabi ang 2 salitang hindi niya nasabi noon. Salamat, Elena. Magaling kang manager. Sandaling tumigil ang assistant sa kabilang linya. Salamat, ma'am. Matagal ko nang gustong marinig yon. Hindi alam ni Althea kung bakit may kakaibang epekto sa kanya ang mga salitang yon. Siguro dahil sa loob ng 3 taon, siya ang laging tumatanggap ng mga utos. Siya ang laging inuutosang gumawa. Siya ang laging sinasabihan na wala siyang silbi, na wala siyang alam, na wala siyang kakayahan. Ngayon, siya na ang nagbibigay ng pagkilala. At totoo to, hindi peke, hindi sa pilitan. Isang hapon, habang naglalakad siya sa mall, may nakita siyang pamilyar na figura. Doña Marisa, nakaupo mag-isa sa isang coffee shop, nakatingin sa kawalan. Mas matanda siya kaysa sa huling pagkikita nila. Ang dating mapagmataas na tindig ay tila ng lupaypay. Ang mga mata na laging ang huhusga ay tila basang-basa ng pagod. Sandaling nag-alinlangan si Althea. Maaari siyang dumaan, magkunwaring hindi siya nakakita. Ngunit may kung anong pumipigil sa kanyang mga paa. Lumapit siya. Doña Marisa? Nag-angat ng tingin ang matandang babae. Bakas ang pagkagulat sa kanyang muka. At sa ilang segundo, may bakas din ang ya. Althea! Umupo si Althea sa harap niya nang hindi nagtatanong. Kumusta ka? Tumawa ng mapait si Doña Marisa. Kumusta? Wala akong karapatang magreklamo. Nawala ang lahat. Ang kumpanya, ang mga ari-arian, ang anak ko. Nasa abroad na si Darius. Hindi ko alam kung nasaan siya. Hindi na siya tumatawag. Pasensya na, sabi ni Althea, at taos-puso ang kanyang mga salita. Pasensya? Nagtaas ng kilay ang matandang babae. Ikaw ang huling taong dapat humingi ng pasensya sa akin. Ako, dapat ang humingi sa iyo. Natahimik si Althea. Hindi niya inaasahan ang mga salitang iyon. Alam mo, patuloy ni Doña Marisa, nung una kang dumating sa bahay namin,
Nakita-kita bilang isang babaeng hindi karapat-dapat sa anak ko. Akala ko, wala kang maiambag. Akala ko, pakakasalan ka lang ni Darius dahil sa awa. Hindi ko alam. Napahinto siya, nilalamon ng emosyon. Hindi ko alam na ikaw pala ang nagpapatakbo ng lahat. Na habang pinapahiya kita, ikaw pala ang may hawak ng kumpanya. Na habang iniisip kong wala kang silbi, ikaw pala ang dahilan kung bakit may trabaho ang anak ko. Umiling si Doña Marissa. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang mawala ang lahat o ang malaman na karapat-dapat kung mawala ito. Tiningnan siya ni Althea ng matagal. May galit pa rin sa kanyang puso. Hindi ito mawawala ng ganon kadali. Ngunit may awa rin. Hindi para kay Doña Marissa, kundi para sa babaeng ito na sa loob ng maraming taon ay pinili ang kapangyarihan kaysa sa pagmamahal. Hindi ko kayo mapapatawad na yon, sabi ni Althea ng mahinahon. Pero hindi ko rin kayo kayang patuloy na kamuhian. Ang galit ay mabigat, at ngayon, natututo akong magaan na ang dala ko. Bago siya tumayo, iniwan niya ang kanyang calling card sa mesa. Kung kailangan niya ng tulon, nasa akin ang numero ko. Hindi ko ito ginagawa para sa inyo. Ginagawa ko ito para sa akin. Para patunayan sa sarili ko na hindi ako naging katulad ninyo. Umalis si Althea nang hindi lumilingon. Ngunit sa kanyang paglalakad palayo, narinig niya ang mahinang hikbi ni Doña Marissa. Hindi niya ito pinigilan. Ang mga luha ay bahagi ng paghilom. Isang linggo ang lumipas. Nakatanggap si Althea ng sulat mula sa kanyang abogado. Pormal na ang diborsyo at malaya na siya. Hindi siya nakaramdam ng lungkot. Hindi rin siya nakaramdam ng matinding saya. May kakaibang kalmado lamang tulad ng umagang walang ulap. Sa kanyang balkonahe, habang umiinom ng kape, pinagmasdan niya ang mga gusali ng Maynila. Ang mga ilaw na unti-unting sumisikat sa pagdating ng gabi. Ang mga taong nagmamadali sa kanilang mga buhay. Althea, tawag ni Elena mula sa loob. Nandito na ang mga dokumento para sa bagong proyekto. Sandali lang, sagot niya. Tatapusin ko lang itong kape. Ibinalik niya ang tingin sa lungsod. Hindi na siya naghihintay ng sinuman. Hindi na siya nagmamakaawa para sa pagmamahal. Hindi na siya nagtatago. Si Althea Villanueva, chairwoman. May bahay na dating inaapi. Babae na sa wakas ay malaya na. Numiti siya. Hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa kapayapa ang matagal niyang hinahanap. Ibinalik niya ang baso sa mesa at pumasok sa loob. Bukas, magsisimula siya muli. Hindi bilang asawa ni Darius, kundi bilang si Althea, ang babaeng bumangan mula sa mga anino at natutong lumipad. Ang calling card na iniwan niya sa mesa ni Doña Marissa, hindi yon tanda ng pagkakasundo, kundi paalala na may taong nagpatawad pero hindi nakalimot, may pagkakaiba ang pagpapatawad at pagbabalik sa dating pagkakagapos. Pinili ni Althea ang una, at yon ang pinakamalinaw na hangganang iginuhit niya sa sarili niyang buhay. Sa gabing yon, nang isara niya ang pinto ng kondo, hindi na niya nilingon ang lumang bahay na puno ng sigawan at pagmamaliit. Hindi na niya dinala ang bigat ng mga salitang walang silbi na minsang ipinukol sa kanya. Doon, sa harap ng bintanang may tanawin ng lungsod, naramdaman niyang magaan ang kanyang dibdib. Hindi dahil nanalo siya, kundi dahil sa wakas ay tumigil na siyang lumaban para sa mga taong hindi naman talaga nakakita sa kanya. Minsan, ang pinakamalalim na tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng mga nag-api sa iyo, kundi ang araw na muli mong nakilala ang sarili mong halaga nang hindi hinahanap ito sa paningin ng iba. Ang katahimikan ni Althea ay hindi nangangahulugang pagsuko. Ito ay pagtitipon ng lakas para sa araw na kailangan na niyang tumayo. Naisip mo na ba, kung ikaw si Althea, ibibigay mo rin ba ang calling card na yon kay Doña Marissa? O iiwan mo na lang ang lahat sa nakaraan? May mga pagkakataon kasing ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili nating kapayapaan. Ibahagi ang iyong saloobin sa comment section. Gusto naming marinig kung paano mo haharapin ang ganitong sitwasyon. At kung may kakilala kang dumadaan sa katulad na pagsubok, i-share ang kwentong ito bilang paalala na ang pagtitiis ay may hangganan
at ang pagbangon ay laging posible. Ang kwentong ito ay likha lamang at katang-isip na isinalaysay upang magbigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga nakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita, alagaan ang sarili at huwag kalimutang pahalagahan ang babaeng nakatingin sa salamin, sapagkat siya ang iyong pinakamatapat na kakampi.